Matapos ang matinding bakbakan sa nakaraang episode, muling nagpasiklab ang grupo ng 3rd Unit ng Defense Force. Isa-isa silang nagdatingan sa gitna ng kaguluhan. Unang humarap si Reno Ichikawa, sinundan ni Furuhashi at kasunod sina Aoi at Aruichi. Sama-sama nilang tinulungan si Kafka na makausad upang makarating sa kinaroroonan ni Mina Ashiro na ngayon nasa bingit ng panganib sa kamay ni Kaiju No. 9. Sa pagpapatuloy nga ng ating kwento, sinabi ni Narumi na kung mapapatumba natin siya, matatapos na ang lahat. At bigla nga nitong napansin ang mga halimaw at napasabi na, anong nangyayari? Wala silang utak. Nakakatanggap lang sila ng signal mula sa labas gamit ang isang uri ng receiver. Parang mga killing machine lang ang mga ito. Sinusundan ang mga utos ni No. 9. Sinabi pa ni Narumi na habang pilit pang umahawak ang mga reinforcement troops, kaya ko siyang mapatumba at tapusin ang lahat ng ito sa pagputol ng mga signals niya sa mga halimaw. Tinanong naman siya ni Hasegawa, paano kung hindi mo magawa? Tahimik na tumingin si Narumi sa malayo at sinabi na kapag nangyari yun, babagsak ang Tokyo. Gaya ng sinabi niya noon, kapag naubos ang enerhiya ng susunod na henerasyon, magkakaroon muli ng malaking pagsalakay. Nahihirapan ang mga bagong recruits na makalaban at makasabay. Hindi ko hahayaang magtapos ito na kainin sila ng buhay. Bigla ngang lumipat ang eksena sa memorya ni Mina. Nagising na lang si Mina sa isang madilim at walang anyong lugar. Napasabi siya na, anong nangyayari? Nasaan ako? May tao ba dito? Habang unti-unting kumakabog ang kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Parang may mahalagang bagay siyang nakakalimutan. At sa di kalayuan, may nakita siyang mga bangkay. Napaurong siya at natigilan. Hindi! Ano ito? Anong nangyayari? Lahat ng tao sa paligid ay patay. At sa gitna ng katahimikan, may boses na tumawag sa kanya. Mina! Paglingon niya, nakita niya si Kafka. Pero hindi ito yung kasalukuyang Kafka, kundi ang batang bersyon nito. Ngumiti ito at sinabi na, ayos lang ang lahat. Tara na. Wala namang mga bangkay sa daan na yun. Nandun na si Miko, naghihintay na sa atin. Sumagot itong si Mina ng, pero ang mga taong ito ay... Sabi naman ni Kafka na, wag mo nang intindihin yan. Mas lalo lang sasakit kung iisipin mo pa ang mga bagay. At sumagot nga uli itong si Mina na, pakiramdam ko may nakakalimutan talaga akong bagay na napakahalaga. Ngumiti lang si Kafka at sinabing, ayos lang yan. Mas mabuti kung kalimutan mo na lang ang lahat. Mas gagaan ang pakiramdam mo kapag nakalimot ka na. Lumapit ito at iniabot ang kamay niya kay Mina. Tara na, sumama ka sa akin. Magiging maayos din ang lahat. Natigilan si Mina. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may mali. Parang may bumubulong sa kanya na wag. Pero dahan-dahan siyang tumango. Okay, sabi niya sabay abot ng kamay ni Kafka. Ngunit bago pa man siya makalakad, makalapit dito kay Kafka, merong pumigil sa kanya. At paglingon nga niya, sinabi niya na, Miko? Hindi ikaw si Miko, si Bako. At ayun nga mga lods, pinipigilan nga siya dito ni Bako na makalapit dito kay Kafka. At bigla nga nagbago itong Kafka mga lods. Naging boses Kaiju No. 9 na mga lods. Napasabi nga ito na, isa na namang istorbo. Napakatapat mong alaga. Pumunta ka pa para balikan ang amo mo. At habang pasugod nga itong si Bako mga lods, biglang umatake itong Kaiju No. 9. Naputol ang paa nito. Napasigaw naman itong si Mina na, Bako! Sinabi ko sa'yo, magtago ka na. Pero mabilis naman din na napatubo ni Bako yung kanyang mga paa. At ayun nga, napasabi nga itong Kaiju No. 9 na, I see. Nabigo siyang maging halimaw. Kakaiba nga. Gusto ko siyang i-dissect pira-piraso at pag-aralan ng bawat parte ng katawan niyang yan. At napasabi nga itong si Mina na, umalis ka na dito. Hindi mo siya matatalo. Nagpatuloy ang pag-atake ni Bako kay Kaiju No. 9 at hanggang sa tuluyang matinding pinsala na talagang tinatamo nito ni Bako. Napasabi nga yung Kaiju No. 9 na,
Interesante. Mula sa sugat na ganito katindi, si Bako ay patuloy na lumalaban kahit buhay na nito ang kapalit. Maibalik lang si Mina na nilalamon na ng kapangyarihan ni Kaiju number 9. At nagsalita nga bigla si Mina na, naalala ko na ang lahat ng nangyari. Ang mga taong ito, sila ang mga kakampi ko na hindi ko nailigtas. Wala na ba talaga akong magagawa para mailigtas silang muli? Lumalaban sila gamit ang lahat ng meron sila. At ako'y nanonood lang. Di ko gusto to. At bigla nga uling nagsalita yung Kaiju number 9 sa katauhan ng Peking Kapka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, mas mabuting kalimutan mo na ang lahat. Ang pag-alala, magdadala lang ng mas matinding sakit. Biglang sumigaw etong si Mina na, shut up! Hindi ko kakalimutan. Hindi ko kakalimutan ang kamatayan, ang mga sigaw, ang paghihirap, at ang tungkuling iniwan sa akin. Paano ko makakalimutan? Lalaban ako habang inaalala ang lahat. Ako si Mina Ashiro. Ako ang commander ng Defense Force 3rd Unit. At sabay naman niyang binaril sa mukha itong Peking Kapka, mga lods. At napasabi niya ito na, kailangan ko makahanap ng paraan para makatakas. Biglang nagsalita si Kaiju number 9 na, si Isao man, ganun din. Lumaban siya hanggang sa pinakahuli, katulad mo. Tumitig nga lang itong si Mina sa halimaw na nakaharap sa kanya habang nakatutok ang baril. At nagsalita nga uli itong Kaiju number 9 na, pero walang makakapigil sa akin. Hindi ikaw, hindi si Isao. At kahit ako mismo, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. At nagsalita itong si Mina na, anong sinasabi mo? Bigla ngang may naglitawan ng mga halimaw at napasabi si Mina na, ano to? Nanginginig si Mina habang nakatitig sa kakaibang anyo sa kanyang harapan. Ang paligid punong-puno ng mga halimaw. At napasabi si Mina na, anong nangyayari? At bigla nga nagsalita itong Kaiju number 9 na, wala pang nakatakas kahit isa. Kailanman, anuman ang panahon, wala ni isang tao, kahit gaano pa sila kalakas. Halika ngayon, sumama ka na sa akin. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kadiliman, piniga ni Mina ang gatilyo. Bitawan mo ko, tama na. Naguumalpas ang putok ng baril, ngunit tila walang epekto sa halimaw. Ang boses nito'y umaalingaw-ngaw parang bangungot na hindi na niya matakasan. Anong nangyayari? Hindi lang 10, hindi lang 20, halos hindi ko na mabilang. Mayroon ditong daan-daang halimaw. Malaya na ang braso ko, kailangan ko nang makaalis dito. Ibinubuwis ni Bako ang buhay niya para iligtas ako. Hindi ako pwedeng mamatay, hindi ako pwedeng sumuko. Ang mga tauhan ko patuloy na lumalaban sa labas. At ang mga tao hindi pa rin sumusuko. Ibinigay nila ang tiwala nila sa akin. At sa gitna ng kaguluhan, isang pangako ang bumalik sa kanyang isipan. Isang pangakong binitawan sa taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Nangako ako. Sinabi ko kay Kapka na hihintayin ko siya. Wala na siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Ramdam niyang unti-unti na siyang nawawala. Sa gitna ng dilim at panghihina, sumagi sa isip niya. Wala palang saysay ang lahat. Naalala niya noong nasa tabi niya si Kapka. Noong pakiramdam niya parang walang tatalo. Kasama si Kapka, wala ni isang halimaw na kayang humadlang sa kanila. Pero nang sinubukan niyang mag-isa, nabigo siya. Kapka, patawad. Dahilan ng isang walang kwentang vice commander. Natatakot ako. Ayokong mag-isa, Kapka. At bigla nga niya naaninag dito si Kapka, mga lods. Napasabi nga si Mina na, ha? Si number 9 na naman ba yun? At nagsalita itong si Kapka na, ayos lang Mina, nandito lang ako sa tabi mo. At sinabi ni Mina na, hindi si number 9 to. At bigla ngang pinakita, mga lods, putol yung braso ni Kaiju number 9 at nagtataka ito.
At sa loob naman ng evacuation shelter, nanginginig sa takot ang mga tao. Sa malabong monitor, nakita nila ang imahe ng isang halimaw. Si Kaiju number 8 mga lods. Napasabi nga yung civilian na, "Ha? Ano yun? May isa pang halimaw na naman? Ano mangyayari ngayon? Wala na tayong pag-asa nung si number 9 pa lang ang kalaban." Sinabi nga ng isang bata na, "Mama, natatakot ako." At may nagsalita pa nga na isa pang bata. Sinabi nga nito na, "Ha? Si Lolo yun! Siya yun! Dumating siya gamit ang anyo niyang halimaw para iligtas tayo." At napasabi nga yung isang bata na, "Si Lolo?" At sumagot ito na, "Oo, nung inatake kami ng mga halimaw ni Mama, siya ang tumalo sa kanila at iniligtas kami. Kaya alam ko, kaya niya niyang talunin si number 9 para sa atin." At nagsalita nga yung isang sibilyan na, "Sandali lang, nakikita ko na yung halimaw na yan dati." At sumagot din yung isa na, "Oo, nakita ko na yan sa balita noon. Tama siya, pamilyar ang itsura niya. Yung bibig na yon, parang nakita ko na dati." At sumagot yung isa na, "Kung ganun, siya nga talaga yan." At sa command center, in-announce na, Kaiju number 8 has arrived in Tachikawa area. Sa headquarters na palingon ng lahat at mababaka sa lahat ang tuwa na nakadating itong si Kapka at nailigtas si Mina. Sinabi ni Kapka na, "Mina, pasensya na, nahuli ako. Bako, salamat sa tulong. Nagawa ko lang siyang maunahan dahil sa tulong mo." Muling nagtagpo ang dalawang dating magkaibigan, si Kapka at si Mina Ashiro. At bigla nga napaisip etong si Kaiju number 9 na, imposibleng makarating siya rito. Kailangan niyang lampasan ang mga makapangyarihang halimaw na wala pa silang datos. Ito ba ang gawa ng weapon number 6? Hindi ko akalaing may tao kayang gumamit nun. Habang sinusuri ni number 9 ang sitwasyon, biglang pumasok sa komunikasyon ang tinig ni Vice Captain Hoshina. "Kapka, narinig mo ang sinabi ni Commander Narumi, di ba? May oras lang tayo hanggat kaya pang makipaglaban ng mga reinforcement. Kapag bumagsak sila, guguhurin ang buong lugar na ito. Tungkulin mong pabagsakin si number 9 bago mangyari yan." So ayun mga lods, dumating na nga si Kapka. Sa wakas, nailigtas niya si Mina Ashiro mula sa kamay ni Kaiju number 9. At ngayon, muling nagtagpo ang dalawang halimaw na minsan nang nagbanggaan. Si Kaiju number 8, humaharap ngayon sa halimaw na sumira sa lahat. Si Kaiju number 9, nakangiti pa rin. Parang alam niyang siya pa rin ang may kontrol. Pero ngayong narito na si Kapka, ibang laban na ito. Hindi na lang para sa tungkulin, hindi na lang para sa sangkatauhan, kundi para sa mga nawala at sa mga pangakong kailanman ay hindi niya bibitawan. Kaya mga lods, dito na muna natin puputulin ang kwento ng episode na ito. At ngayon, sisikapin natin makapag-upload araw-araw para sa lahat ng nasasabik sa kwento ng Kaiju number 8 Season 3 manga review natin. Kaya abangan nyo yan dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime kinukwento ng malinaw sa Tagalog.